Si Pi Network na dati ay pinagkakaguluhan sa buong crypto community ay muling napapansin dahil sa patuloy na pagbaba ng kanyang presyo nitong nakaraang 2 buwan. Marami pong nagtatanong ngayon kung tataas pa ba ang kanyang value ngayong August o tuluyan na ba siyang babagsak. Kaya sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, technical analysis at mga posibleng pangyayari na maaari pong makaapekto sa presyo ni Pi ngayong darating na buwan ng August. Kaya alamin din natin kung may pag-asa pa ba siyang umangat sa kabila ng mga isyong kanyang kinakaharap sa ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba patuloy ang pagbagsak ni Pi Network? Yan, ayon po sa ulat, ang presyo po ni Pi ay bumagsak ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 magkasunod na buwan. Nitong July 30 ay nasa presyo po siya na 0.4185 na lamang. Ayan, at higit 86% na po ang kanyang ibinaba mula sa kanyang all-time high. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbulusok na ito ay ang massive token unlocks na nagaganap halos araw-araw. Kapag maraming token ang inilalabas sa market, ay tumataas po ang supply. Kapag tumaas ang supply, ngunit hindi po sumabay ang demand, natural lamang po na bumababa ang presyo. Yan, ngayon ay ano naman ang mangyayari ngayong paparating na buwan ng August. Ayan, ngayong buwan ng August ay inaasahan po na maglalabas ang Pi Network ng tinatayang 160 million na tokens. Ang halagang ito ay tinatayang nasa mahigit $67 million. Hindi pa dito natatapos dahil sa susunod na 12 buwan ay maglalabas pa si Pi ng karagdagang 1.27 million tokens na nagkakahalaga naman ng $2.5 billion. Ayan. Kaya ang laki po ng kanilang inilalabas. Ibig sabihin po ay patuloy po ang paglaki ng supply sa market na posibleng magdulot pa ng dagdag na pressure sa presyo ni Pi sa mga darating na buwan. Pero meron ba tayong magandang balita ngayon kay Pi Network? Sa kabila po ng negatibong paggalaw ng presyo ay meron naman pong ilang mga developments na kailangan po nating bigyan ng pansin. Sapagkat kamakailan lamang ay nag-announce po ang team ng Pi Network ng isang bagong feature na tinatawag po na Pi AI Studio. Sa tulong nito ay pwede na pong gumawa ng sarili nating AI tools kahit na wala po tayong coding skills. Ilang libong AI tools na raw ang nagawa sa platform na ito. Maliban dito ay sinimulan na rin nila ang staking system. Sa feature na to ay pwedeng ilaan ng users ang kanilang Pi tokens sa mga applications na nais po nilang suportahan. Marami na ring tokens ang naitalagang pampatibay sa mga project sa loob ng ecosystem. Yan, ang sunod po nating katanungan ay may posible bang exchange listing? Isa pa sa inaabangang balita ay ang posibilidad na mailista itong si Pi sa isang Tier 1 na exchange. Kung matutuloy ito ngayong August, ay maaari itong magdulot ng malaking epekto sa presyo ni Pi. Sa kasalukuyan ay wala pang mainstream exchange ang naglilista kay Pi kahit pa ilang buwan na ang nakalipas mula nang ma-launch ito sa mainnet. Ang pagpasok po, ayan, ang pagpasok sa isang Tier 1 exchange tulad ng kay Binance, Coinbase o Kraken ay maaari po itong magbukas ng pintuan sa mas maraming investors at saka traders. Kapag mas madali po ang access ng publiko sa token, kadalasan po ay tumataas ang demand at posibleng sumabay ang presyo. Ayan mga ka-crypto, dito naman po tayo sa technical analysis. Ayan. Ayon po sa technical chart analysis na ito ay may mga senyales na maaring tumaas muli ang presyo ni Pi ngayong nalalapit na buwan ng August.
Una po sa lahat ay nabuo na umano ang isang double bottom pattern na karaniwang hudyat ng bullish reversal. Ang neckline po ng pattern na ito ay nasa 1.6640 na siyang pinakamataas na presyo noong nakalipas na buwan ng May. Dagdag pa rito ay ang MACD indicator ay nagpapakita naman ng bullish divergence. Ang ganitong pattern ay madalas pong nakikita sa mga chart bago pumaganap ang pag-akyat ng presyo. Isa rin sa nakikitang pattern ay ang falling wedge na isa po sa mga paboritong bullish reversal indicators ng mga technical traders. Kapag naging matagumpay po ang breakout ay maaaring umabot si PAI sa presyo na $1. Kapag nalagpasan po niya ang price level na yan ay posible pong muling umabot sa resistance level itong si PAI na nasa presyong 1.6640. Ngayon ay ano pa ang pwedeng maging senaryo ngayong buwan ng August? Base po sa lahat ng impormasyon ay may dalawa pong pwedeng mangyari. Una, kung magpapatuloy po ang token unlocks ng walang sapat na demand, ay posibleng tuloy-tuloy po ang pagpagsak ng presyo. Ikalawa, kung tuluyan ng maisakatuparan ang listing sa isang malaking exchange, sabay ng positibong sentiment sa bagong features tulad po ng AI Studio at saka staking, ay may tsansa po itong si PAI na bumawi. Kaya't makikita po natin na ang direksyon ng presyo ni PAI ngayong buwan ng August ay nakasalalay po sa balanse ng dalawang puwersa. Yan po ang negative pressure mula sa unlocks at ang positive catalyst mula sa mga bagong developments at potential listing. Rin para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay malaga pong maging maingat tayo sa paghawak natin or pag-hold natin dito kay PAI. Kung hawak natin ito bilang isang long-term investment, ay mainam po na bantayan natin ang mga development tulad po ng exchange listing at saka staking adoption. Subalit, kung tayo po ay nagtitrade lamang para sa short-term gain, ay dapat po tayo maging mapagmatsyag sa mga technical na signals tulad po ng MACD at saka wedge pattern. Ang mabagal po na paggalaw ng presyo ni PAI ay maaring magdulot ng pagkabigo sa mga umaasang kikita agad. Ngunit sa kabilang banda ay maaari rin maging entry opportunity sa mga naniniwala pa rin sa potensyal ng project sa long term. At bilang panghuli, sa personal kong pananaw ay nasa critical na yugto ngayon itong si PAI Network. Ang sobrang daming token unlocks ay parang tinik sa kanyang pag-akyat. Ngunit hindi po natin pwedeng baliwalain ang mga hakbang na ginagawa ng team para palawakin ang ecosystem gaya po ng AI Studio at saka staking. Kung maisasakatuparan po ang Tier 1 listing ngayong August ay posibleng magbago ang ihip ng hangin. Kung wala pa ring action sa listing ay baka lalo pang bumaba ang tiwala ng community. Kaya ang payo ko po ay huwag pong maging bulag sa hype, kundi maging maalam po sa fundamentals at technical signals. Dito mo po malalaman kung kailan ka papasok, lalabas o maghihintay pa. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.